Hello. So, good morning. Sa isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So, ano nga ba yung pagdinilay-nilayan natin sa oras na ito? Disclaimer po tayo. So, lahat po ng babanggitin dito, wala lang sa salita ng Panginoon. So, wala po itong personalan, wala pong galing sa salita ng tao, ito'y mula sa Biblia. Upang tayo ay mamuhay lamang sa pamamaraan ng Diyos. Kaya nga ang ating pagdinilay-nilayan, how does your speech reflect your citizen in God's kingdom? So paano sinasalamin ang iyong pananalita sa ating pagkamamamayan sa kaharian sa langit? So ito yung ating pagdinilay-nilayan na magandang balita, sapagkat isipin natin na may makakakilala sa iyo sa unang pagkakataon na hindi nakikita ang iyong Biblia, ang iyong simbahan o ang iyong buhay panalangin. So ang naririnig lang niya ay iyong pananalita. So malalaman ba nila na ikaw ay kabilang sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan lamang ng iyong pananalita? So kaya nga ito yung ating pagdinilay-nilayan, how does your speech reflect your citizen in God's kingdom? So as followers of our Lord Jesus Christ, hindi lamang tayo mga miyembro ng isang simbahan. Tayo rin ay mga mamamayan ng kaharian ng Diyos. So ang bawat bahagi ng ating buhay ay dapat magpakita ng pagkakakilanlan bilang mamamayan ng kaharian ng Diyos, lalo-lalo na sa paraan ng ating pananalita. Kaya nga ang ating mga salita ay salamin ng ating puso at salamin ng kaharian ng ating kinakatawan. So kaya nga, ito yung sinasabi na dapat tayo ay, ang ating pananalita ay bilang mga mananampalataya sa ating Panginoon Kristo, hindi lamang tayo spiritual na isinilang, kundi tinawag din tayong mamuhay bilang mamamayan ng kaharian ng Diyos, na nangangahulugan ito na ang lahat ng bagay tungkol sa atin, pati ang ating pananalita, pati ang ating mga iniisip, pati yung ating mga, ito yung sinasabi na dapat magpakita ng mga halaga ng simulain o katangian ng kaharian ng Diyos. So ang paraan ng ating pagsasalita ay may potential na makaka-influensya sa iba, na binubuo ito ng relasyon at pagbigay karangalan sa Diyos. So yung ating mga salita ay dapat maging isang testamento sa kaharian ng ating kinabibilangan. So iyon yung dapat nating pananalita. Kaya nga kahapon. So ang dapat nating isa-isip ay yung salita ng Diyos. Ang dapat nating pag-usapan ay salita ng Diyos. At ang dapat nating pinikilos ay salita ng Diyos, sapagkat tayo mamamayan na kaharian ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya sa Philippians 3 verse 20, but our citizenship is in heaven, and we are eagerly awaits as a Savior from there, the Lord Jesus Christ. So ito yung ating pagkamamamayan. So ibig sabihin, hindi tayo basta-basta. Tayo ay ipinapaalala sa atin bilang mga mananampalataya na ang tunay na pagkamamamayan natin. So dapat yung ating pag-uusap ay tumutukoy lamang sa pamumuhay na pagkamamamayan at hindi yung sa mundo na ito, kundi dapat sa langit. Habang tayo nabubuhay sa lupa, ang ating mga pinapahalagahan, pagkakakilanlan ng pag-asa ay nakaangkla lamang sa kaharian ng langit. So ito yung dapat natin gawin bilang mga mananampalataya. Dahil sinasabi niya sa banal na kasulatan, because of that, believers live eagerly. So ibig sabihin, tayo mamuhay sa sabik na pag-asa sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo, na hinahanap ang tagapagligtas, hindi lapis na nakadikit sa mga makalupang sistema o makalupang kasiyahan. Sabi ng banal na kasulatan na dapat tayo ay
Kaya kung tayo ay kabilang sa isang banal, matuwid, at puspos ng katotohanan ng kaharian ng Diyos, dapat tayong ipakita natin ang ating mga pananalita. Kaya nga, how does your speech reflect your citizenship in God's kingdom? So dapat yung ating pananalita ay, ang pinag-uusapan natin ay katotohanan, salita ng Diyos. Kaya nga, kapag tayo nag-uusap, base lamang salita ng Diyos. Kaya sinasabi niya, ano ang dapat natin tandaan? Kingdom speech is marked by truth. So, ibig sabihin ng ating mga pananalita ng kaharian, pagsasalita ng kaharian ay nilargahan ng katotohanan. So, dapat lahat ay katotohanan. So, Biblia lamang ang katotohanan, wala nang ibang katotohanan. Biblia lamang. So, kaya nga ang pananalita ng kaharian ay malalim na maugat sa katotohanan dahil ang kaharian ng Diyos ay itinayo sa katuwiran, karunungan, katapatan. So, ang ating sinasalita ay dapat sumasalamin. Dapat sumasalamin sa kalikasan ng ating puso at ng hari ng ating kinakatawan. So, yung ating hari, yung kinakatawan ay ang Diyos ang ating hari. So, kaya nga sinasabi pa niya, ito yung sinasabi sa Ephesians chapter 4, verse 25, therefore, each of you must put of falsehood and speak truthfully to your neighbor. So, ibig sabihin, sabi dito, dapat tayo ay huwag tayo iwaksin natin ang mga kasinungalingan at mga salita na totoo sa ating kapwa. So, dapat iwaksin natin yung mga kasinungalingan. So, sinasabi dito na tumatawag sa bawat mananampalataya na mamuhay sa katapatan at integridad. So, yung ating pamumuhay tulad ni Apostol Pablo, hinihimok tayo bilang mga Kristiyano na iwaksin ang kasinungalingan at ang ina ng lahat ng mga mapaninlang at sa halip, magsalita ng katotohanan lamang sa salita ng Diyos. Ang dahilan, dahil tayo ay miyembro ng iisa't isa bilang parehong espiritual na katawan ng ating Panginoon Kristo. Dahil ang Panginoon Kristo kahit kailan hindi siya nagsinungaling. At tayo bahagi ng katawan ng Panginoon Kristo, dapat iwaksin natin yung mga kasinungalingan. So, hindi masama yung mangarap ka. So, hindi yung kasinungalingan na mangarap tayo. Dahil yun ay pananampalataya na magiging ganun tayo. So, yung sinasabi ang katapatan ay nagtatayo ng tiwala, pagkakaisa at lakas ng loob ng katawan ng mga mananampalataya. Kapag nagsisinungaling tayo, hindi lamang natin sinasaktan ang iba, kundi pati na rin ang ating sarili at ang kalusugan ng simbahan sa kabuuan. So kaya nga dito sinasabi, ang kaharian ng Diyos ay ang katotohanan ay sagrado. So kaya dapat, sabi dito, bilang mga mamamayan ng kaharian, ay hindi dapat nagsisinungaling or naninilang or nagmamanipula or nagsasalita. So dapat nagsasalita lamang sila ng tapat kahit na mahirap. So kahit na kung gusto natin na malaman ang ating kapatid, then dapat alam niya ang katotohanan. Kung mali ang kanyang ginagawa, dapat kahit mahirap sabihin mo na mali ang kanyang ginagawa. So kaya nga tulad na lamang, dahil katotohanan ng ating tinuturo, tulad na lamang sa halimbawa, example, Jesus always put truth in John 8 verse 32, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. So kung alam natin, nalalaman natin. So ang katotohanan na magpapalaya sa atin, yung mga gapos na itinuturo nito sa atin, ang pagkakalam, particularly sa katotohanan na ipinapahayag ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoon Kristo, ay humahantong sa tunay na kalayaan. So ano itong kalayaan nito? Hindi lamang kalayaan mula sa kamangmangan. So dahil yung mga tao na walang alam sa salita ng Diyos, ang tawag dyan ay mangmang. So kahit alam nila ang pasikot-sikot ng sanlibutan, ang karunungan sa sanlibutan, kung wala silang panahon, wala silang
alam sa salita ng Diyos. Ito'y itinuturing na mangmang ng Diyos, ngunit mula sa pagkaalipin ng kasalanan. So dahil sa kanilang mga kaalaman sa sanlibutan, nagiging alipin na sila sa kasalanan. Nagsisinungalingan, natatakot at espiritual na kaliliman. So kaya nga ito yung katotohanan na sinasabi sa pamamagitan lamang ng Panginoon Kristo ay nagdudulot ng kalinawan, direksyon, at pagpapalaya. So pinalaya na tayo na mamuhay lamang sa liwanag, layunin at katuwiran. So ang nais ng Diyos sa atin, mamuhay tayo sa katuwiran. Kaya nga, ang pamumuhay natin, ang pag-iisip natin ay salita ng Diyos. Ang pag-uusapan natin, ang sasabihin natin, ang sasalita natin ay salita ng Panginoon. At ang pagsasabuhay natin ay base lamang sa salita ng Panginoon. So kaya nga ano pa ang dapat natin tandaan? Pangalawa, kingdom speaks builds others up. So ibig sabihin, ang salita ng kaharian ay nagpapatibay sa iba. So sinasalamin ito ang puso ng ating hari na nagsasalita ng buhay. So dapat lagi natin pinag-uusapan ay salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Buhay. So kung kapitbahay, yan ay chismis. So dapat salita lamang ng Diyos ang ating pag-uusapan. So kaya nga, ito yung katotohanan bilang mga tagasunod ng Panginoon Kristo, dapat dalhin ng ating mga salita ang kanyang biyaya. So dapat biyaya, hindi chismis ang ating ipapahayag sa yung iba kapag minsan lang nagkita. So kapag nagkukumustahan, nagpapayabangan ang ito, may arrayuma ako, may arthritis ako. So yan yung kanilang mga salita. So, mayroon mga ganong mga katuruan. Kapag kinukumusta mo, ito walang pera. So, ganon ang mga pinag-uusapan nila. So, ibig sabihin, ito yung mga kanilang salita. So, ito yung mga negatibong salita. Ang sabi ng Panginoon, dapat dalhin natin ang ating salita sa kanyang biyaya. So, kahit na ang tao ay walang nakita niya na kawalan, hindi dapat siya nagsasabi na, ito, lagi kaming kapos. So, dapat huwag tayo magsasalita ng ganyan. Dapat palakasin natin na itinuturo sa atin na dapat laging may pag-asa. Kaya nga sinasabi niya sa Ephesians chapter 4, verse 29, sabi niya rito, huwag lumabas sa iyong mga bibig ang anumang masasamang salita, kundi ang makatulong lamang sa pagpapatibay sa iba. So, yun din, kapag tayo nagsalita na ito, pag nagkita kayo ilang taon, 10 taon, hindi kayo nagkita, tapos ang ibabahagi mo ito, wala utang ako. May mga sakit ako. So, ganun. Noong araw, ganyan din ang mga sinasabi ko. Mga problema din. Pero kapag isinuko natin sa Panginoon, unti-unti tayo magbabago. So, yung ating pananalita, dapat super. Ayahay, kahit na ang alam sa paningin natin, walang hindi na pupuno ang rep natin sa sabihin na yahay. So dahil piniposisyon natin ang ating sarili na maging yahay. Hindi yung kasinungalingan dahil yun ang pananampalataya natin. So ang kasinungalingan, iyon yung ginawa mo na magkasala ka, ginawa mo isang bagay na nagkasala tapos nagsinungaling ka. Halimbawa, nakipagkita ka sa dati mong ex, tapos ganon. So, sasabihin na hindi kami nagkita o sinungaling yun. So, dapat ang sinungaling, yun yung kasalanan. Ngunit yung pananampalataya, hindi yung kasalanan. Pag sinabi mo, ikaw hayahay, walang sakit, hindi yung kasalanan. Dahil pananampalataya yan. So, kaya nga, ito sinasabi na, iwasan ang lumang salita na nakakapinsala, marumi o paninira. Sa halip ang ating mga salita ay dapat nakabuo ng papasigla ang punong-puno ng biyaya. So kung halimbawa, ang kaibigan nila, na minsan lang sila nagkita, tapos ang pinag-usapan nila, ito, may maintenance ako. Sa palagay kaya natin, ito ay magpapatibay. So kaya nga nagpapaalala sa atin, ng ating salita ay may kapangyarihan.
masakit man o mapagpapagaling, magwasak o magpalagas, ang pananalita ay may biyaya, ay sumasalamin sa ating Panginoon Kristo at nagpapaalala sa mga nakikinig. Nagpapala sa mga nakikinig. So kung pagpapala ang iyong sinishare, pagpapalain din yung mga nakikinig. Pero kapag ang sinishare mo ay may masakit, baka mahawahan din siya sa sinishare na may sakit din. Baka ma-transfer yung sakit. So kaya dapat lagi tayo positive. Ang pananalita ng kaharian ay nakabuo, hindi nakakasira. So dapat gamitin ito upang patibayin ng iba, pasiglahin na sila at tulungan silang lumago sa ating pananampalataya. So kaya nga ang pananalita bilang isang mamamayan ng karya ng Diyos ay nangangahulugan na iwasan ang mga chismis, paninirang puri at masasakit na salita. Sa halip nagsasalita tayo ng mga salitang nagpapasigla, nagpapawasto sa pag-ibig at pagpapasigla. So kaya nga ito yung sinasabi, ang paraan ng iyong pakikipag-usap sa iba at tungkol sa iba ay nagpapakita kung ang Diyos ay tunay na namamahala sa iyong puso. So kaya nga tulad din lamang sa halimbawa, Barnabas, the son of encouragement. So sinasabi niya sa Acts chapter 4 verse 36, sabi niya rito, at si Jose na tinawag ng mga apostol na Bernabe at kung niliwanagin ay anak ng Aliu, ay isang Levita at ng lupain ng Cyprus. Sa verse 37, sabi niya rito, sa pagkakaroon ng lupa ay pinagbili yun at dinala ang salapi at inilagay sa paanan ng mga apostol. So kaya dito sinasabi ito yung si Bernabe, isang pangunahing tauhan ng unang simbahan. So yung kanyang palayaw ay Barnabas na nangangahulugan na anak ng pampalakas loob or consolation ay nagpapakita ng kanyang pagkatao. Siya ay isang mapagbigay at tapat na tao na sumusuporta sa simbahan ng may sakripisyo. So ito yung sinasabi na sa pamamagitan ng pagbibenta ng kanyang lupain at pagbibigay ng nalikom sa mga apostol, si Barnabas ay naging huwaran ng walang pag-iimport na pagbibigay, pagkakaisa at pangako sa gawain ng Diyos sa isa itong halimbawa ng pagbibigay inspirasyon sa iba. So kaya nga, ang ating pananalita ay dapat lumikha ng isang kapaligiran kung saan ang iba ay nakadama ng pagmamahal, pagpapahalaga at suporta. So ano pa yung how does your speech reflect your citizenship in God's kingdom? Pangatlo, if the speech reflects self-control. So dapat may self-control. So kaya nga, ito'y sinasabi, dahil sa paraan ng paggamit natin ng ating mga salita, ito nagpapakita kung ang banal na Espiritu ang namamahala sa ating mga puso. So yung kaharian ng Diyos, ang pananalita ay sinadya, matalino at pinangungunahan ng banal na Espiritu, hindi pabigla-bigla or malupit or mapanira. So kaya sinasabi niya sa James chapter 1 verse 19, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. So kaya nga dito sinasabi na swift to hear. So ibig sabihin mabilis na makinig. Sabik na makinig at tunay na maunawaan. Lalo na ang salita ng Diyos at ang isa't isa. So anong sabi niya? Slow to speak. So ibig sabihin maingat sa mga salita, hindi nagmamadaling tumugon sa pakikipagtalo. At dapat slow to become anger. So, ibig sabihin, ito yung mabagal sa pagkagalit. Magtiyaga at magpigil sa sarili, hindi madaling magalit. So, kaya nga dito sinasabi ang pagsunod sa patnubay na ito ay nakakatulong sa atin na paunlarin ng kapayapaan, kababaan loob at pagka-Diyos sa katangian sa ating mga pakikipag-ugnayan. Dahil a kingdom citizen does not speak of grace. So, ibig sabihin, ito yung hindi tayo nagsasalita
sa galit, kapaitan, o pagmamataas. So dapat hindi tayo nagagalit. Kaya yan yung sinasabi, sa halip, nagsasagawa sila ng pagpigil sa sarili at nag-iisip bago sila magsalita. So kaya nga, ito yung mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin, na hindi ito yung pananalita ay hindi isang tanda ng lakas ito, kundi isang kakulangan ng kapanahunan at matalinong dila ay isang disiplinadong dila sa kapag kinokontrol natin ang ating salita. So, ako, nagsasalita ako ayon lang sa Biblia. So, kung nasasaktan ng isang tao, sa Biblia yung galing. So, kaya nga sinasabi ni noon, yung sinasabi dyan, hindi ako nagagalit sa kanya. Ang nagagalit sa kanya yung pinuntahan namin. Tawa lang ako ng tawa noon. So kaya nga, kapag tayo ay may self-control tayo, dinatawanan lang natin yung mga tao na ipinupulot tayo magalit. So kaya nga mahalaga, ano pang tinuturo sa atin? Number 4, income speech is pure and holy. So, ibig sabihin na pagsasalita sa kaharian ng Diyos ay dalisay at banal. So, kaya nga dito sinasabi na dahil ito'y dumadaloy mula sa ating puso na nakalaan para sa Diyos. Kapag tayo ay nasa Panginoon Kristo, ang ating mga salita ay dapat magpakita ng kanyang katuwiran. Pagpipitagan at pag-ibig hindi sa katiwalian ng mundo. So kaya nga sinasabi niya sa banal na kasulatan, Colossians 4 verse 6, let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer each person. So ibig sabihin, ito yung bilang mga mananampalataya na magsalita ng may kabaitan, karunungan at malalahanin. So ang pag-ibig, sabihin ay may biyaya. So, ang ating mga salita ay dapat magpakita ng pagmamahal at pagtitiis ng Diyos. So, pinapaliwanag ito na timplahan ng asin, ang ating mga pananalita ay dapat ng minasa. Na mag-ingat at may epekto, hindi mapurol o makapinsala. So, ang layunin ay tugon ito sa paraang nagpapatibay ng kumakatawan sa ating Panginoon Kristo ng maayos. So kaya nga dito sinasabi, ang ating pagkamamamayan bilang pagkamamamayan ng kaharian ng Diyos, tinawag tayo magsalita ng may biyaya. So nangangahulugan ito na ang ating salita ay dapat magpapakita ng pag-ibig, kabaitan ng Diyos. Na kahit kapag humaharap sa may hirap na sitwasyon ng mga tao, tayo ay may self-control. So, tulad na lamang sa halimbawa ni our Lord Jesus Christ. In John chapter 1 verse 14, sabi niya, ang nagkatawang tao ay ang verbo at tumahan sa gitna natin. At nakita natin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng dugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. So, dapat ang ating salita ay puro katotohanan, salita ng Diyos. Salita lamang ng Diyos ang katotohanan. So, ito yung nagpapahayag ng kababahan, laghan, ng pagkakatawang tao ng Panginoon Kristo na nararanasan ng mga nakakikita sa kanyang banal na kaluwalhatian at ng kanyang perfectong biyaya at katotohanan. So, kaya nga, bilang mga mananampalataya, siya ay hindi lamang nagdala ng katotohanan na nagtutuwid o lamang ng biyaya na nagpapatawad. Siya rin ay naglalaman ng pareho na pinapakita sa atin kung si ano mismo ang Panginoon. So kaya nga bilang mga mananampalataya, ang ating pananalita ay puno-puno ng biyaya na nagtatayo ng mga relasyon na nagpapalapit sa mga tao ng sa Diyos. So kaya nga bilang mga mananampalataya, walang kabastusan. So hindi dapat tayo nagsasalita ng mga kabastusan or paninirang puri or anumang maruruming salita. Ang dapat lumalabas sa ating mga bibig, sino man dapat salita ng Diyos. Kaya nga ang ating pananalita, ang pag-uusapan ay salita ng Diyos, ang ating iniisip ay salita ng Diyos, at ang ating isinasabuhay ay salita ng Diyos.
Dahil kung hindi natin ginagawa ang ating pagsasalita, pag-iisip at mga kilos, 100% hindi salita ang lalabas na. Hindi salita ng Diyos ang lalabas. So, salita ng science o salita ng mundo. Ano ang salita ng mundo? Sabi ng doktor, may diabetic ako. Sabi ng doktor, 3 buwan na lang, may cancer. So, iyon yung lumalabas. Kaya iyon din yung maisa sa buhay, yun din yung mabibigkas. Dahil yung pinapakinggan, pinag-uusapan na yun din. So, ano ba tinuturo sa atin? Ito yung number 5, mental space reflect a heart filled with God. So, ibig sabihin, ito yung dahil natural na umaapong sa bibig sa anumang pumupuno sa ating puso kapag ang presensya ng Diyos, ang salita at ang Espiritu ay nananahan ng sagana sa loob natin, ang ating mga pananalita ay magsasabi ng kanyang katotohanan, pag-ibig at kadalisayan. So kaya kapag puno-puno tayo ng salita ng Diyos, bawat salita natin ay salita ng Diyos, bawat inikilos natin ay salita ng Diyos, at bawat iniisip natin ay salita ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya sa Luke chapter 6, verse 45, a good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good, and an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil, for the abundance of the heart his mouth speaks. So, ibig sabihin, ito yung mangyayari. Kung ano ang nilalaman ng iyong puso, yun ang nilalabas ng bibig. Kaya nga, lagi natin isipin, lagi natin pag-uusapan, salita ng Diyos, ang lagi natin iniisip ay salita ng Diyos sapagkat yun ang lalabas na gagawin natin. So kaya nga, itinuturo nito sa atin ng Panginoon Kristo na ang ating mga salita at kilos ay nagpapakita kung ano ang pumupuno sa ating puso. Ang isang buhay ng mabuting tao ay nagbubunga ng mabuti dahil ang kanyang puso ay punong-puno ng mga Diyos sa katotohanan, pag-ibig at karunungan. So ang kanyang panloob ay buhay na malusog. Sa kabilang banda, kapag ang isang tao, ang puso ay punong-puno ng galit, puot, hinanakit, pagmamataas, kasamaan, ito'y natural na ipapahayag ang mga bagay na ito sa kanyang bibig. So kaya nga, makikita natin, lalo na yung mga nagpe-Facebook, makikita natin kung ano ang kanilang nilalaman ng kanilang puso. Kung ano ang nilalaman ng kanilang puso, yun yung kanilang isi-share. Napapansin nyo kung ano nilalaman ng kanilang puso, iyon ang kanilang i-share. Ilalagay nila yon sa profile, ano nga ba yung tawag doon? Short story. So kaya nga, kung ano yung nilalaman ng ating puso, iyon yung ating gagawin. So kaya nga, ito yung pangunahing katotohanan ay sinasabi natin na sumasalamin sa kung ano ang ating pinapahalagan sa loob. So kaya nga tinatawag tayo nito na suriin at bantayan ang ating mga puso. Pinupuno ito ng salita ng Diyos at presensya ng Diyos. So kaya nga, kung mapupuno ng salita ng Diyos ang ating puso, ang ating pananalita ay magpapagitan ng kanyang kaligtasan, kanyang katotohanan, kanyang pag-ibig, kanyang karunungan at kanyang awa. So ito yung ating magagawa kung puno tayo ng salita ng Diyos. Ngunit, kapag ang tao ay puno, hindi puno ng salita ng Diyos, ito yung mapag-ibabaw ang kapaitan, pagmamataas, laging galit, makikita, o kung paano siya magsalita. So yan yung sinasabi sa banal na kasulatan. So kaya nga sinasabi, halimbawa, ito na lamang si Stephen. Halimbawa sa scripture, so ito yung mababasa natin sa Acts 7 verse 16. Sabi dito, at siya'y lumuhod at sumigaw ng malakas na tinig, Panginoon, huwag mo silang ilagay sa kasalanan, ang kasalanan ito sa kanila. At pagkasabi nito ay nakatulog na siya, so siya'y namatay. So ito yung habang siya'y binabato, nagsasalita siya ng may biyaya at pagmamahal. Nang humihiling sa Diyos na patawarin ang mga
mamamatay ang tao. So, ibig sabihin dahil siya ay binabato. So, ibig sabihin, so kahit na tayo, ang tao, ay ginagawa ng masama, tulad nito, magpakita pa rin tayo ng may pusong awa, pagmamahal. Tulad ni Stephen sa kabila ng kanyang naranasan na siya'y pinatay, ngunit siya pa ang humingi ng tawad sa Ama na tinanggihan na sinasabi sa pamamagitan ng nakakatakot, walang ingat na mga salita. So matapos siya makuspos ang Espiritu ng Diyos, ang kanyang pananalita ay naging matapang, makatotohanan at punong-puno ng kapangyarihan. So ibig sabihin, ang kanyang salita ay punong-puno ng kapangyarihan at biyaya ng Panginoon na siya ay humingi ng tawad sa kabila ng mga gumawa sa kanya. So ibig sabihin, habang siya ay binabato hanggang siya'y mamatay, lumod siya at nanalangin para sa kanyang mga umuusik sa kanya na binibigkas ang kanyang sarili sa salita ng ating Panginoon Kristo sa krus. Ganon din ang sinabi ng Panginoon Kristo sa krus, Ama, huwag mo sila, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So ibig sabihin, tayo bilang mga mananampalataya, yung ating pananalita, kapag tayo mayroong nang-aaway sa atin or may nanguusik sa atin, tayo pa ang magpapakumbaba. Kahit na may nang-aaway yung ating mga mahal sa buhay. Dahil yun ang ginagamit ni Satan, ang ating mga malapit, yung ating mga pinahahalagahan. Ano ba pinahahalagahan natin? Ang ating pamilya, yan ang gagamitin ni Satan. Hindi naman yan maglalakbay doon sa isang ibayo, kundi yung dyan lang sa loob ng pamamahay ang gagamitin ni Satan. So kaya, ano yung dapat natin gawin? Tularan natin na tayo pa yung nagpapakumbaba. Although, pagsabihan mo siya, pero dapat tayo pa rin ang nagpapakumbaba. Ituro natin ang tama at magpakumbaba tayo. Huwag na tayong manunumbat, ikaw kasi ang may kasalanan. So dapat humingi na tayo na makipagkasundo tayo. So kaya nga dito sinasabi na nagpakita ng pusong puno-puno ng pagpapatawad, na katapangan at nagiging katulad siya ng Panginoon Kristo kahit sa kamatayan. So dapat tularan natin ang Panginoon Kristo na hindi siya nagdadamdam, hindi siya nagkikip ng buot galit sa kanyang puso. Pag sinabi niya, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So, ganun din ang ating gagawin. Amen? So, ano pa ating naturo sa atin? Pang-anim, if the Spirit reflects the heart of the King. So, dapat ang ating pananalita sa kaharian ay sumasalamin ang puso ng hari. So, kung yung puso ng hari, dapat tayo ay may kabanalan. So, ibig sabihin, ang sinasabi natin ay dapat sumasalamin sa katangian ng kaharian ng Diyos, pagpapahalaga at katotohanan lamang salita ng Panginoon. Bilang mga tagasunod ng ating Panginoon Kristo, ang pagiging mamamayan ng kanyang kaharian, dapat taglayin natin ang ating mga salita, ang kanyang habag, kabanalan, otoridad at pagmamahal. Kaya nga sinasabi niya sa Mateo 12 verse 34, lahi ng mga ulubog, paano kayo bagaman masasama ay magsasalita ng mabuting bagay? Sapagkat sa sagana ng puso ay nagsasalita ang bibig. So kaya dito tinawag na sinabi ng Panginoon Kristo sa mga Pariseo na hinaharap ang mga kanilang mapagpaibabaw. Na sinasabi dito na tinawag niya ay isang lahi ng mga ulubog. Isang malakas na pagsaway na inilantad ang kanilang tiwaling panloob na buhay. So ito yung punto ay malinaw na ang ating salita ay nagpapakita ng ating mga puso. Kahit na isang tao ay nagsisikap na magmukhang matuwid, ang kanilang pananalita ay magpapakita ng kanilang tunay na espiritual na kalagayan. So nasa bibig, malalaman natin kung ito ay maka-Diyos o makasanlibutan. Kaya nga dito sinasabi ang kalagahan ng isang pusong binago ng Diyos dahil ang isang binago ng puso labang ang patuloy na makapagdulot ng mabuti at maka-Diyos
na pananalita. So, hindi natin kaya pagpatuloy kung wala sa atin ang banal na Espiritu ng Diyos, sapagkat ito yung nagtuturo sa atin upang bigkasin natin ay salamin ng kalagayan ng ating puso. So kung paano tayo tunay na mamamayan ng kaharian ng Diyos, ang ating puso ay dapat puspos ng pag-ibig, kapayapaan, kagalakan at katotohanan lamang ng salita ng Diyos. Kaya dapat i-feed natin ang ating mga puso ng salita ng Diyos, hindi yung salita ng science. Dahil ang salita ng science, yan ay pananakot. So ito, kainin mo to para hindi ka mahiglan. Ito, huwag kang kumainan ba mga mahiglan. So yun yung mga panakot ni Satan. Ginagamit ang science. So ang pananalita ng kaharian ay dumadaloy mula sa ating puso, sumuko sa hari at sumasalamin ng kanyang kalikasan. So ano pa ang tinuturo sa atin? Speak with spiritual truth, boldness, and integrity. So ito yung dapat natin gawin bilang mga mananampalataya. Bilang tagasunod ng ating Panginoon Kristo, ang ating salita ay dapat nakaugat lamang sa katotohanan. So magsalita ng may katapangan. So kapag katotohanan ang ating sasabihin, dapat matapang tayo. Huwag tayong mahiya na sawayin dahil ang salita ng Diyos, ito yung pagsasaway. Dapat matapang tayo na sinasaway natin kapag lumalabag siya sa salita ng Panginoon. Na hindi yung kapag ginagawa ng isang tao, hindi ko na yung gagawin, baka masaktan siya. Hindi dapat ganon. Walang problema masaktan yan. Basta katotohanan ang sinasabi. Paano matututo kung hindi masasaktan? Kapag nasaktan tayo, doon tayo natututo. So kaya nga, ang salita ng Diyos ay masakit. So kaya nga, dapat matapang at nagpapakita ng ating pangako na parangalan ng Diyos. So kung tayo nahihiya na magsaway dahil baka masaktan, hindi nakakalugod din sa Diyos. Dahil hindi siya mapaparangalan. So kaya nga, kapag pinag-uusapan natin ang mga katangiang ito, makikita natin ang puso at katangian ng Panginoon Kristo na laging tapat, matapang kung kinakailangan. So kahit masaktan siya, salita naman ng Diyos yung pinabahagi natin At namuhay ng may pinakamataas sa integridad. Kaya nga, masakit kapag hindi salita ang Diyos ang sasabihin mo. Pero pag salita ng Diyos ang gusto mong matuto, kailangan dapat ang pagsasalita ng katotohanan sa pag-ibig ay lumalago sa Kanya sa lahat ng mga bagay na siyang ulo sa makatibagay ang Panginoon Kristo. So kaya nga, kapag nagsasalita tayo ng katotohanan sa pag-ibig, mas tumpak nating sinasalamin ang Panginoon Kristo na nakakatulong sa paglago at pagkakalis sa katawan ng mga mananampalataya. So kung hindi natin sasabihin ng katotohanan, hayaan na lang natin siya na mahulog o magkasala. So hindi yung katotohanan. So kaya nga, habang nagsasalita tayo ng may pag-ibig, nagsasalita rin tayo ng may katapangan at kalinawan na nakakayong matatag sa katotohanan sa salita ng Diyos kahit na ito'y mahirap o nasasaktan siya. Kailangan spiritual truth, katotohanan lamang. Ang spiritual truth, ito'y salita ng Diyos. So kaya sinasabi niya sa 1 Corinthians chapter 2, verse 14, the person without the Spirit does not accept the things that comes from the Spirit of God, but consider them foolishness and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. So kung hindi natin mauunawaan ang salita ng Diyos, ibig sabihin hindi tayo belong sa Diyos. Dahil ang nakakaunawa lamang nito, lahat ng salita ng Diyos, kung nasasaktan ka at hindi mo nauunawaan, akala mo dinadjust na, so ibig sabihin, hindi mo maunawaan dahil ang spirito mo ay spirito ng tao. Akala ng mga tao, kapag nagsasalita ka ng salita ng Diyos, tinutumpak mo na or binuhusgahan mo na sila. So kaya nga, hindi nila maunawaan
na ipinapaliwanag nito ang pagkakaiba sa pagitan ng natural na pagkaunawa at spiritual na pagkaunawa na itinuturo ni Apostol Pablo. Ang mga spiritual na katotohanan ay naiintindihan lamang ng mga may banal na espiritu. So, hindi pangaunawaan ng tao. Kung walang banal na espiritu, dahil ang sasabihin niya na nag-judge ka na, nanguhusga ka na, bakit ikaw ba wala rin kasalanan? Ganun ang mga naririnig ko sa mga tao na binabahaginan ko. Sasabihin na, nag-judge ka na. Sabi ko, salita ng Christian. So, lahat ng sinasabi ko, hindi ko salita. So, ang mga tao, kapag nagsasalita ka, sasabihin nila nag-judge ka na kasi hindi nila maunawaan dahil spiritual. So ito yung sinasabi na nagmumula sa banal na kasulatan at inihahayag ang kalikasan ng Diyos ang kanyang plano para sa sangkatauhan at kung paano tayo mamuhay ng may kaugnayan sa Kanya. So ano ba yung mga spiritual truth? So mga spiritual truth, ito yung pundasyong spiritual na katotohanan na dapat malaman, paniwalaan at itayo ng bawat mananampalataya sa ating buhay. Ang katotohanan ito ay nagmumula lamang sa banal na kasulatan at inihahayag ang kalikasan ng Diyos ang kanyang plano para sa sangkatauhan at kung paano tayo mamuhay ng may katangian sa Kanya. So ano ba itong spiritual truth na ito? So ito yung mga spiritual truth. Una, God is the creator and sustainer of all things. So, ibig sabihin, ang katotohanan na ito yung nang pasimula pa, Genesis chapter 1, verse 1. Nang pasimula pa, nilikha niya ang langit at lupa. Ano ang katotohanan? Ang katotohanan, lahat tayo ay nagsimula sa Diyos. Ginawa niya tayo para sa kanyang sarili, para sa kanyang layunin. Hindi para magpapagod sa sanlibutan ang layunin natin to serve God, to priority God, at hindi to priority our desire. So ito yung buhay na nakahanap lamang sa kahulugan sa Kanya. So ano pa yung katotohanan? Na tayo ay, pangalawang katotohanan, all have sinned and fall short of God's glory. So ito yung sinasabi na lahat tayo nagkasala at walang exempted sa kasalanan. Na ito yung katotohanan, ang sangkatauhan ay sinira ng kasalanan. Walang sino man ang matuwid sa ating sarili. Ito yung kailangan natin, lahat ng tagapagligtas, salamat sa Diyos na siya tagapagligtas. So, hindi tayo mawawala, hindi tayo maliligtas sa kasalanan ito kung wala ang Panginoon Jesucristo. Kaya yung mga hindi sumasampalataya sa Panginoon Jesucristo, 100% mananatili sa kanila ang puot. Hindi nila makikita ang kaharian ng langit. Kaya, how does your speech reflect your citizen God's kingdom? So, kaya nga ang katotohanan, na tayong lahat ay makasalanan. Ngunit salamat sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoon Kristo na siya lamang ang tanging daan para makalapit tayo sa kaharian ng Diyos. Jesus Christ is the only way to God. So ito yung sinasabi sa banal na kasulatan, John 14 verse 6, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. So kapag lumalakad tayo sa kasama ng Panginoon Kristo, ang katotohanan ay naglalakad tayo sa buhay at proteksyon na hindi inaalok ng mundo. So yan ang katotohanan kapag tayo lumalakad sa pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Ang katotohanan ito, ang tanging Panginoong Kristo lamang ang tunay na tunay sa pagitan ng makasalanan sa katauhan at isang banal na Diyos na binayaran niya ang ating mga kasalanan sa kanyang buhay. So hindi si Maria mga magitan, hindi si San Miguel, si San Jose, si San Pedro. Ang Panginoon Kristo lamang ang mamamagitan para tayo makapunta sa kaharian ng Diyos. Wala nang iba. No one else
na tayo maligtas. Ang katotohanan nito, we are saved by grace through faith to our Lord Jesus Christ. So ang katotohanan nito na hindi tayo makakakamit ng kaligtasan sa ating sarili. Ito'y isang libreng regalo mula sa Diyos na natatanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoon Kristo. Hindi natin kayang gawin kapag sa sarili. Tulad ng iba, para daw maligtas sila, nagpapapako sila sa krus, sinaktan nila ang kanilang sarili noong mahal na araw. So, yan yung sinasabi na ilan, nalid lang sila ni Satan. Dahil hindi sila nagbabasa ng Biblia. So, ang katotohanan, walang sino man ang makakapagligtas sa kanyang sarili sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Panginoon Kristo. Ano pa ang katotohanan? Ang katotohanan, the Holy Spirit lives in believers. So, nananahan sa atin. Ang Espiritu ng Diyos ay nabubuhay sa bawat mananampalataya. Kaya sinasabi niya sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19, do you not know that your bodies are temple of the Holy Spirit? So ito yung kapangyarihan ng bawat mananampalataya. Kapag dumating ang Espiritu ng katotohanan, papatubayan na tayo ng buong katotohanan. Ang katotohanan na ang Diyos ay nabubuhay sa loob natin. Sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, ginagabayan niya tayo, binibigyan niya tayo ng kapangyarihan at binabago tayo upang maging higit na katulad ng Panginoon Kristo. Ang Espiritu ng Diyos, kung ano ang Espiritu ng Panginoon Kristo, ganun din ang Espiritu natin. Kaya nga, sinasabi niya na maging katulad tayo. So dahil tayo tahanan ng Diyos, kaya ang tahanan ng Diyos, kung tayo alam natin na tahanan tayo ng Diyos, hindi tayo ang magdidesisyon sa buhay natin. Kung tayo tahanan ng Diyos, dapat sinusunod natin ang gawain ng Diyos. So ano pa ang tinuturo sa atin? 6. The truth, God's word is the truth and life. Sinasabi dito, your words is a lamp to my feet and the light to my path. So, ibig sabihin, ito yung salita magiging liwanag sa ating landas. Dahil ang salita ng Diyos, ito yung kasulatan na pinasya ng Diyos na mapapakinabangan natin para tayong matuto. Kaya huwag tayong mahihiya na ibahagi ang salita ng Diyos. So, kaya ito sinasabi na ang katotohanan ay ang Biblia, ang perfectong salita ng Diyos na dapat natin pinag-uusapan, sinasalita, at isinasabuhay. So kaya nga, iniisip. So inahayag nito kung sino siya at kung paano tayo dapat mamuhay sa Kanya. Ano pa ang katotohanan? Ang katotohanan, we are called to live holy and set apart lives. So ito yung sinasabi na maging holy tayo. Be holy for I am holy, sabi ng Panginoon. So kung tayo holy, ibig sabihin, huwag na tayo makipagsang-ayon sa sanlibutan ito. Kundi magbago tayo ng ating pag-iisip sa pamamagitan ng pag-iisip ng Panginoon Kristo. Ito yung katotohanan na tayo bilang mga anak na dapat natin ipakita ang kanyang karakter sa buhay natin. Na hindi ito hinalo sa mundong ito. So yan ang sinasabi na huwag tayo makisang-ayon sa sanlibutan ito dahil tayo banal. Tayo pag-aari ng Diyos, siya ang nananahan sa atin. So kaya nga dito sinasabi, ano pa ang dapat natin tandaan? Ang katotohanan, Jesus is coming back again. So ibig sabihin, sinasabi niya sa Acts 1 verse 11, ang parehong Jesus na ito ay babalik sa parehong paraan na nakita mo siyang umakyat sa langit. So dapat maging handa tayo sapagkat ang anak ng Diyos ay darating sa oras na hindi natin inaasahan. So kaya nga ang katotohanan, ang Panginoon Kristo ay babalik sa kalwalhatian upang hatulan ang mundo. Kaya kung ano yung ginawa natin sa sanlibutan, hahatulan tayo. So kaya nga gagantimpalaan din tayo bilang mga tapat. Ang ating pag-asa ay walang hanggan kapag tayo tapat sa Diyos. So kaya ano pa ang tinuturo sa atin? Number 8,
Number 9, we are called to love God and love others. So tinawag tayo para ibigin ng Diyos at mahalin ang iba, siya ang priority natin. Dapat ang first priority natin mamahalin ay yung Diyos at hindi yung asawa. Pangalawa lamang ang asawa, pangalawa lamang ang asawa. Kung may asawa, pangalawa ang asawa, una ang Diyos, pangalawa asawa, pangatlo anak, pang-apat yung mga nanay, mga magulang, panlima yung mga kapatid, pang-anim yung mga kamag-anak. So dapat first priority natin, hindi yung teka lang, araw ngayon ng pagsamba, pero kapasa ng asawa ko, paghahanda ko pa, hindi mo na ako magsisimba. So ibig sabihin ng priority ay yung asawa. Teka lang, may Christmas party sa amin, hindi mo na ako atin nagsimba kasi may maghahanda. So ang priority niya yung gawain sa libunan at hindi gawain sa Diyos. Ang sinabi nito, kapag first priority natin ang Panginoon, siya yung una natin paglilikuran. Kaya sinasabi niya, Mateo 22 verse 37 to 38, ibigin mo ang Panginoon ng buong mong puso, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So ito yung katotohanan. Love is the foundation of Christian life. It reflects God's heart and fulfills His law. So ibig sabihin, ang pag-ibig ay pundasyon ng pamumuhay bilang isang Kristyano. So dapat ang ating puso ay nakabatay lamang sa pag-ibig ng Diyos at sinusunod natin ang batas ng Diyos. At sinasabi niya rito, number 10, we have victory through our Lord Jesus Christ. Ito yung katotohanan. Na sinasabi niya sa 1 Corinthians chapter 15 verse 57, ngunit salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ang tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Sa lahat ng mga bagay na ito, higit pa sa mga mananalo sa pamamagitan niya na umiibig sa atin. So ito yung tagumpay. Sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos sa atin, nagtagumpay ang Panginoon Kristo. Dahil ito yung katotohanan, sa Panginoon Kristo, hindi tayo biktima. Nagwagi tayo. Daig natin ang kasalanan, takot at ang kaaway sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Kaya tayo nagtagumpay sa mga kaaway. So kaya nga wala nang kapangyarihan si Satan sa atin. Magkakaroon na ng kapangyarihan si Satanas kapag ang tao ay nagkasala. As long as wala mang kasalanan, ano ang pagsubok? Sabihin mo, nagtagumpay tayo sa pamamagitan ng tagumpay ng ating Panginoon Kristo. Kaya, walang mananatiling may sakit. Walang mananatiling mahirap dahil tayo nagtagumpay na. At sinasabi pa niya, ano yung pang-11? Health and protection. Dahil tayo mismo ay pinagaling. Siya mismo ang nagdala ng ating kasalanan. Siya mismo ang nagdala ng ating mga sakit upang tayo ay mamatay na sa kasalanan, mabuhay tayo sa katuwiran. So kaya nga, ito yung katuwiran ng Diyos na dapat mabuhay lamang tayo sa katuwiran. Kaya nga ang ating pananalita, salita ng Diyos. Ang ating iniisip, salita ng Diyos. Ang ating inikilos ay salita ng Diyos. Dahil siya ang nagdala, na ibig sabihin, ito yung napakagandang nakakuha na ito'y kinuha ng Panginoon Kristo ang ating kasalanan sa kanyang sarili upang tayo tunay na maging malaya sa kapangyarihan ng kasalanan at mamuhay tayo sa tamang relasyon sa Panginoon. Na ito'y nagpapaalala sa atin ang ating espiritual na pagpapagaling, ang ating pagtawag sa katuwiran ay nagmumula lamang sa kanyang sakripisyo. So kaya nga mahalaga na tayo'y alam natin ang ating pagkakabilangan. Kaya dito, sinasabi dito na tayo ay ito yung karunungan, kaligayahan, at pagkakontento, kasiyahan. Kaya sinasabi niya sa Proverbs 2 verse 6, sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan.
Ang kanyang bibig ay nanggagaling sa kaalaman at pagkaunawa. So, ibig sabihin, ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na karunungan ay hindi isang bagay na nilikha o nahanap natin sa ating sarili. Ito ay isang regalo mula sa Diyos na nagmumula lamang siya ang nagbigay ng karunungan, kaalaman at pangunawa para sa mga desisyon, mga hamon at pagkakataon sa ating buhay. So ano pa ang inaano niya sa atin? Joy. Ito yung kaligayahan na sinasabi sa John 15 verse 11, I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. So complete ang kaligayahan na binigay ng Diyos sa atin. So kaya nga dito tinuturo sa atin upang punuan ang kanyang kagalakan, isang malalim na walang hanggang kagalakan na nagmumula lamang sa pagkikipag-ugnayan at pagsunod sa kanya. Ito yung kagalakan, hindi nakasalalay sa pangyayari, ngunit ito yung nakaugat mismo sa ating ugnayan sa ating Panginoon Kristo. Kaya ano pang tinuturo sa atin? Contentment. Ito yung kontento na sisiyahan na tayo. Ito yung sinasabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 6, ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking pakinabang. So ibig sabihin, ang kabanalan ng kasiyahan malaking pakinabang na sinasabi ang pagiging maka-Diyos na pamumuhay ay nakalulugod sa Diyos. Nagdudulot ito ng spiritual na kayamanan at kapag pinagsama ang kasiyahan ay pagiging kontento sa kung ano ang mayroon tayo. Higit na mahalaga kaysa anumang mabibili ng pera. So kaya nga ang kasiyahan hindi tungkol sa pagkakaroon ng higit na tungkol sa pagpapahalaga na kung ano ang mayroon tayo. So ito yung sinasabi na kontento tayo. Amen? So kaya nga bilang mga mananampalataya, kailangan natin na ang kasiyahan ay isang pagpipilian. So maaari natin piliin na magpasalamat kung ano ang mayroon tayo sa halip na laging naghahangad ng higit pa. At dapat regular tayong suriin ang ating mga hangarin ng ating puso. So kaya nga mahalaga na ito yung isaalang-alang ang kasanayan ng pasasalamat. Dahil tayo ay punong-puno tayo ng biyaya mula sa Panginoon. So ano pa ang tinuturo sa atin? How does your faith reflect your citizen in God's kingdom? Ito yung sinasabi sa banal na kasulatan na sinasabi niya sinasabi sa banal na kasulatan na dapat magsalita ng may kagalakan at pasasalamat. Ang ating gagawin, tayo magpasalamat sapagkat tayo tinubos. Sinasabi niya, magsalita, ang pananalita sa kaharian ay punong-puno ng kagalakan at pasalamat dahil ang mga ito ay nagpapakita ng isang puso na nakakaunawa sa kabutihan, biyaya at paglalaan ng Diyos. So kung kapag nagsasalita tayo ng may kagalakan, pinapakita natin ang pag-asa, kapayapaan na mayroon tayo sa pamamagitan ng Panginoon Kristo. Kapag nagsasalita tayo ng may pasasalamat, kinikilala natin na ang mga pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga sinasabi niya sa Psalm 107 verse 2, magsabi ng gayon ang mga tinubos ng Panginoon Kristo na kanyang tinubos sa kamay ng kaaway. So tinubos tayo sa kanyang kaaway. Kaya dapat tayo magpasalamat. Dahil kapag nagbabahagi tayo ng mga pagto, pinapaalala natin ang ating sarili at ang iba ay kapangyarihan ng Diyos na tubusin at iligtas tayo mula sa lahat ng uri ng pagkaalipin sa mga bisyo, pagkaalipin sa mga problema, pagkaalipin sa mga sakit. So tinubos na tayo ng Panginoon sa Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Kaya nga, ang karya ng Diyos ay isang kagalakan. Ang ating pananalita ay dapat magpakita ng kagalakan ng pagiging bahagi ng kaharian ng Diyos na nangangahulugan ang pasasalamat na ginawa ng Diyos at kagalakan para sa kanyang mga pangako. Kaya ito'y mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin. Ang masayang puso ay nagsasalita ng mga salitang papuri, pasasalamat, at pag-asa na sumasalamin sa masaganang buhay na mayroon tayo sa pamamagitan ng Panginoon Kristo. So kaya nga, let your words reflect
your King. So, ibig sabihin, hayaan natin ang ating mga salita ng ating mga hari. So, ibig sabihin, gayahin natin ang pagkahari ng Panginoon. Meron po tayong, First Communion at tatapos na tayo. So, kaya nga, ang ating salita, ito yung hindi mo lang kinakatawan ang ating sarili, kundi kinakatawan din natin ang hari ng mga hari. So, kinakatawan natin dahil tayo yung representative ng Ama dito sa sanlibutan. So, kaya nga, ito yung sinasabi, ang bawat salitang binibitawan natin, ito ay isang pagkakataon upang ipakita ang katangian ng Panginoon Kristo o i-compromise sa ating mga saksi. Dalawa lang ang pagpipilian. Makikita natin sa pamamagitan ng salita ang katangian ng Diyos o yung katangian ng science or sanlibutan. Sapagkat, ito yung sinasabi sa banal na kasulatan, magsasalita tayo bilang isang mamamayan ng kaharian na may kapangyarihan ang ating mga salita. Bilang mga mamamayan ng kaharian ng Diyos, tinawag tayo upang ipakita ang kanyang kaluwalhatian sa lahat ng ating ginagawa, kasama kung paano tayo magsalita, pananalita ng kaharian na dapat mabait at punong-puno ng pagmamahal. At dapat magbuo tayo ng panghinikaya. So, nag-uugat ito ng katotohanan, matapang na sinasabi at may integridad. So, kapag salita ng Diyos, matapang natin sasabihin. So, hindi yung, nahiya ako, baka masaktan siya. So, ito'y punong-puno ng kagalakan at pasasalamat. Pinaparangalan ng Diyos sa lahat ng bagay. So, kaya nga, ito'y sinasabi pa sa banal na kasulatan sa Psalm 19, verse 14. Naway mga salita ng aking bibig at nagbulay-bulay sa aking puso ay maging kalugod-lugod sa iyong paningin. O Panginoon, ang aking kalakasan at aking manunubos. So kaya nga dito yung nagiging kalugod-lugod tulad ng David na hiniling niya. Ang kanyang mga salita ng kanyang panloob at pag-iisip na sinasalamin nito, ang puso na dinay sa mabuhay sa parang nagpaparangal lamang sa Diyos, hindi sa kanyang panlabas lamang, kundi pati na rin sa panloob. Kaya ito yung sinasabi, ang pagtawag sa Diyos ay aking lakas, sabi ni David. At ang aking manunubos ay nagpapakita ng pag-asa ni David sa Diyos para sa parehong kapangyarihan at kaligtasan. So kaya ito yung sinasabi pa sa banal na kasulatan sa Proverbs 10, verse 11, sabi niya, ang bibig ng taong matuwid ay balo ng buhay, ngunit tinatakpan ng karahasan ang bibig ng masama. So, ibig sabihin, inihabing ito ang epekto ng salita ng matuwid laban sa masasama. Ang mga salita ng taong matuwid ay nilalarawan bilang balo ng buhay na nagdudulot ng pagkain, pagpatibay loob at karunungan at pagpapagaling sa iba. Kabaligtaran naman ang mga salita ng may balakyot ay may marka ng karahasan, paniniramburi. Ito yung nakakapinsala o mapanidlang o mas paninira. So kaya nga tinuturo nito sa atin ang kapangyarihan ng pananalita. Ang ating salita ay maaaring magbigay, nagbibigay buhay, at ang ating pananalita ay dapat sumasalamin lamang sa ating panloob ng kapumiran ng Panginoon Kristo. So kaya nga mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin na hayaan ang salita ng Diyos ay maging salamin ng kaharian ng inabibilangan natin ang kaharian ng Diyos dahil ang ating pagkamamamayan ay sa langit. So dapat isang kaharian ng liwanag, katotohanan, kapayapaan at pag-ibig. Dahil ang ating pagkamamamayan ay sa langit, so dapat ang ating pananalita ay katotohanan, salita ng Diyos. Ang ating pinag-uusapan ay salita ng Diyos. Ang ating iniisip ay salita ng Diyos. At ang ating isinasabuhay ay salita ng Diyos. So yan ang sinasabi ng magandang balita, how does your speech reflect your citizenship in God's kingdom? So tayo po'y magsitayo na po. Palakpakan po natin ang Panginoon.